isa? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak si Jesus. Come on, people of the Lord, clap your hands to the King, to the Lord of our Lord. Oh, we glorify you, Lord. We praise you. We honor you. We glorify you, Lord, in this place. Oh, we worship you, Lord. We glorify you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa harap ng ating Panginoon? Let us lift our hands to our Lord, to our King, to our Master, to our Healer, to our Provider today. We glorify you, Lord. We glorify you, Jesus. Oh Lord, we welcome you in this place, oh Lord. We honor you, Lord. Oh, come on, sweet precious Holy Spirit, we honor you. Come in this room, come in this place. You are very welcome today to pour out your glory, to pour out your presence, to pour out your anointing in this place, Lord. We need your presence. Your people needs your presence today. We need you, Lord. We need you, Jesus. And we thank you, Lord God, for all the things you have done in our lives today, Lord. Thank you, Lord, for the privilege, Lord, na muli mo kaming binalik, Lord, sa lugar na ito, O Diyos. Kami, Lord, ay pinagtagumpay mong muli, Lord God. Pinalakas mong muli, Panginoong Jesus. And today, Lord, as we come, Lord, before your holy throne today, Lord, cleanse us, Lord God, with your precious blood, Father. Huwag mo hayaan, Lord God, na kami ay sasamba, Lord God. Napuno ang puso namin, Lord God, ng pagkukulang, Lord, ng kasalanan, Panginoon. Cleanse us today, Lord God. Free our life to sing, Father. Hayaan mo, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, abutin mo, Panginoong Jesus, ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. Hayaan mong punuin mo kami, Lord God, ng iyong presensya, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoong Jesus. And as we open our hearts today, Lord, to worship you, Lord, to honor you, O Lord God. Here I am, Lord God. Andito po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong paanan, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang aming buhay, Lord God, ay maging mabuti, Lord God, at mabangsa mo, Lord God, sa iyong paanan, O Diyos. We glorify you, Lord. We worship you, Lord. We love you, Lord God. We give you thanks, Lord. We give you honor, Father God. And today, Lord, we declare your victory upon this place, Lord God. We declare your presence, Lord God. We declare your transformation in this place, Lord God. We declare, Lord God, your goodness, Lord God, in this place, Panginoong Jesus. Salamat, Lord God, sa apong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon. We give you all the glory, Lord. We give you all the praises and the honor, Father God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige, papalakpakan po natin si Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Tayo mga anak ng Diyos ay excited dapat na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sige po, lakasan natin ang ating palakpak. Hallelujah. For we are ready, Lord, to open our mouth and declare your praises. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. We are excited right now. We are excited to praise you. We are excited to lift your name, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Fill us with your joy. Yes, right now, fill us with your joy. Fill us with your
you for your life. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we're singing. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Come on, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, come on, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, Come on, clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Our hearts is full right now, Lord. Right now, let us continue to worship our Lord. Let us open our hearts. We thank you right now, Lord. We thank you, Lord, for you are good, for you are great in our lives. You are faithful. That's why, Lord God, we desire more of you. We are desperate for you. We know, Lord God, that we are lost without you, without your love. That's why we thank you, Lord God. Here we are, your children. Here we are, your people.
longs to worship you, longs to give you praise. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Ooh. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I
just want to praise you. Lift. I just want to praise you. Lift our hands and say that I love you. Just want to praise you. Lift. Pwede na po tayo umupo. Habang tayo umaawit, sumasamba sa Panginoon. To me and Holy Spirit, the name once again. Thank you, Holy Spirit. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You're everything to me. I exalt your holy name most high. Salamat, Holy Spirit, sa iyong gabay sa aming mga buhay. Ibinigay ka ng Diyos, sinugo ka sa amin. Hindi kami nag-iisa. You are our helper, our senior partner. Thank you, Holy Spirit. We recognize you here in this church. You are the power of God. Thank you, Holy Spirit. Through you, napaparangalan namin ang Panginoon sa pamagitan mo. Salamat. Aming Amay, sinugo mo ang Espiritu Santo sa aming mga buhay. We give you all the glory and the praise and the honor and thanksgiving. All the people of God, everybody say amen. Praise God, praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, may tinatawag na Logos Word, may mga tinatawag na Rhema Word. Meron pong mga Kristiyano, pumunta po sila sa isang gawain ng problema, nagkaroon po ng matinding baha. Dahil nagkaroon po ng matinding baha, matinding bagyo, hindi po sila makadaan sa kalsada sapagkat rumagasa nga po yung malakas na tubig. Then, kumote sila ng word ni Lord. Dahil sabi ng Bible, yun nga, katulad po ng karanasan ni Moises na hinati ng Panginoon ang dagat at sila ay, yung mga Israelita ay nakapunta sa kanilang paroroonan, which is yung kinakailangan nilang puntahan. Kinote nila ang mga verse ng Lord, ang Logos Word. Tinry nilang tumawid sa tubig. Ang problema dahil Logos, hindi Rema, ang tatlong Kristiyano na yun ay namatay. So meaning, bakit minsan nabibigo tayo? Bakit minsan nagko-quote tayo ng verse ng word ni Lord? Then pag dumating yung panahong nabigo tayo sa sinampalatayanan nating word, ngayon pala, kinuha mo lang siya sa Bible, then pagkatapos kinote mo siya, ngayon pala, Logos siya. Ang Rhema word, katulad po nung sinabi ng Panginoon kay Moises, na ang mga Israelita, kinakailangan po niyang dalhin sa promised land. Rhema word po yun. Instruction. Word ni Lord, ibinigay kay Abraham
na kung saan lisanin mo ang iyong pamilya, pumunta ka sa dakong lugar na kung saan doon ko kayo i-bless, doon ko kayo pagpapalaan. Yun po yung Rhema word. Amen? So ano ibig ko po sabihin, kinakailangan nating matutunan na hanapin ang Rhema word sa buhay natin, sa bawat sitwasyon at sa bawat pangangailangan natin sa buhay natin. Iba-iba ang needs every week, every month, every year. Iba-iba ang needs. Kaya kinakailangan alam natin na hanapin ang will ni Lord, Rhema word ni Lord, nang sa gayon, magkaroon ng kasagutan yung mga problema natin sa kasalukuyan. Amen? Ang good news sa oras na ito, may Rhema word si Lord sa bawat isa po sa atin. Okay? Gusto niyo po ng Rhema word? Hindi po logos. Fresh from the Holy Spirit. Dito po sa 2 King chapter 5, verse 8. Kapag tayo po ay puro logos, doon po pumapasok yung kabiguan sa word ni Lord. At minsan sinisisi natin yung word ni Lord na para bang hindi yata siya totoo. Ngayon pala, kinote mo lang ay logos. Hindi mo sinik ang Rhema. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Bago dumating ang mga bagay na ine-expect mo, seek first. The problem minsan logos ang ating sinisik, hindi Rhema. Amen? But kapag Rhema, sigurado it will be added unto you. Ito po'y Rhema sa verse na ito, sa word na ito. Sa 2 King chapter 5 verse 8, when Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message, why have you torn your robes? Robes, have you the man come to me and he will know that there is a prophet in Israel. Verse 9, ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin ninyo si Eliseo. Kaya sumakay ito sa isang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabuhayan. Verse 10, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at mananatili sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Part 2 ng message, from stress to bless. Pakisabi nga po, from stress to bless. Part 2. From stress to bless. May good news. May kasunod ang stress. Bless. Kung na-stress ka ngayon, may stress ka ngayon, may good news. From stress to bless. Ready ka na ba? Sa word ni Lord, sa next na word niya, na pagkatapos mong may stress, ay i-bless ka? I receive it. Or gusto mong pag sinabing stress ka ngayon, tuldukan mo na, hihinto na ang buhay mo, at mamumuhay ka na ng isang pamumuhay na puno ng stress sa buhay. Or gusto mo, panandalian ng stress, pagkatapos ay bless. Ito pong si Naaman, stress na stress sa kanyang kalagayan. Stress po siya sapagkat siya po ay may sakit. Mahirap ang kanyang sitwasyon, kailangan niya ng solusyon sa kanyang problemang ito. At ang solusyong ibinigay sa kanya, lumubog siya sa ilog Jordan, ayon sa instruction sa kanya ng isang propeta. At nung siya po ay pumunta ng ilog Jordan, tinry niya isang beses. Tinry niyang lumubog ng isang beses. Nung bumangon siya, in-expect niya, nagkagaling na siya. Pagkita niya sa katawan niya, hindi pa siya magaling. Isang beses niyang tinry. Isang beses niyang ginawa. Wala pa ring resulta. Kaya ang kanyang ginawa, tinry ulit pangalawa. Lumubog muli siyang pangalawa. At nung siya'y lumubog, nag-e-expect siya na magkakaroon ng resulta ang kanyang ginawa. Sapagkat narinig niya, lumubog ka sa ilog Jordan. May word, lumubog sa ilog Jordan. 2 times tinry niya, walang resulta.
Lumubog siya ulit 3 times. Paglubog niya, pagkita niya, wala pa ring resulta. Hindi pa rin nagmamanifest yung word na nakanyang narinig na lumubog ka sa Ilog Jordan. Tinry niya na naman na 4 na beses na try. Paglubog niya, wala pa ring resulta. Kapatid, nasa case ka ba ngayon at nasa kalagayan ka ba ngayon na sumusuko ka na agad sa isang panalangin, sa pangalawang panalangin, nagre-release ka ng pananampalataya, 3 beses na, tinatry mo na. Paulit-ulit mong tinatry pero parang walang resulta. At nai-stress ka na dahil parang walang resultang yung ginagawa. Ngayon, tinry ng 5, wala pa ring resulta, lumubog. Hindi pa rin siya gumaling. Tinry ang 6, wala pa ring resulta. Siguro kung ikaw ay 6, siguro pwede mo nang husgahan, hindi totoo ang word na kanyang narinig na lumubog sa Ilog Jordan. Pwede niyang i-judge. Hindi na ako lulubog. Ayoko nang lumubog. Walang nangyayari sa akin. Bakit ko pa ipagpapatuloy ang paglubog sa tubig sa Ilog Jordan kung wala naman nangyayari? Pero dahil may word, pagkatapos ng lumubog ka sa Ilog Jordan, meron pang kasunod. 7 times daw, kapatid. At nung pag-7 lubog, nung siya ay lumubog, pang-7, and your flesh will be restored and you will be cleansed. Ika-7 times, then nakita niya ang resulta. Last Sunday, tinapik natin yung part 1 ng From Stress to Bless. Nagbigay ang Diyos ng information. Nagbibigay ang Lord ng information, which is knowledge. Sinord ko po sa General Trias. Stage 1 is knowledge, to give you information, at pagkatapos bigyan ka ng information, stage 2 is understanding, which is comprehension. Pagkatapos ng stage 2, naintindihan mo, information, naintindihan mo, then wisdom is application. Tama po ba? In-apply mo na ngayon yung naintindihan mo. Pero kapatid, makinig ang may pandinig. Meron akong hawak ditong vitamins. Information, ulitin ko, illustration ko doon sa General Trias is lotion. Illustration ko last Sunday, sunblock. Dito, ngayon naman po, vitamins. Amen? Para ma-emphasize ko po yung word na kanyang gustong ipaabot sa atin. Vitamin C, sodium, ascorbate, rose hips. Okay, paano po ang vitamin C? Information. Mayroon tayong natanggap na impormasyon. Okay, may information tayong natanggap. Naintindihan ko ngayon na ang vitamin C pala ay mahalaga sa aking katawan. Pampalakas ng immune system para hindi ako agad tamaan ng sakit at karamdaman. Amen? Lalo nung panahon ng pandemic, nagkakaubusan ng vitamin C. Nakita yung halaga ng vitamin C. Ngayon, kahit mayroon akong knowledge, na-inform na ako, at naintindihan ko kung gaano kahalaga to, uulitin ko po yung word ng Sunday, kung hindi ko siya iinumin, walang epekto sa akin ang information at naintindihan ko sa vitamins na ito. Amen? Kapag tinake ko siya, may tubig ba? Okay. Tinake ko na po siya. 1 beses. Tinry ng 1 beses. Minsan may nakalagay, 3 beses mong inumin. Minsan hinusgahan agad natin yung information na nabasa natin, na intindihan natin, ang iniinom mong ito ay mabisa, pantanggal ng sakit, kahit papano, papalakasin ang iyong immune system. Tinake mo 1 beses. Nung tinake mo, parang nanghihina ka pa rin. Tinamaan ka pa rin ng sakit. Hinusgahan mo na ngayon si vitamin C. For example lang po, halimbawa, sumuko ka na agad sa 1 take.
hinusgahan mo na agad ang bisa nito at hindi yan mabisa. Samantalang ang instruction, katulad sa buhay ni Naaman, 7 times. Kumbaga dito, minsan 2 times. Kinakailangan 3 times para lubos ang epekto. Amen? So yung naka-experience dito, yung pampaputi, gluta. Bumili ka ng gluta, sabi sa TikTok, sabi sa YouTube, sabi sa Facebook, pag nag-take ka ng gluta, kansay or ano pa man, tinake mo siya, hindi ka pumuti. Pag inom mo, tumingin ka sa lamin, hindi ka pa rin maputi. Walang bisa yung ininom mo. Samantalang epektibong-epektibo sa mga umiinom nun. Nung ikaw ang iminom, bakit hindi ka pumuti? Ngayon ito ang problema. Yung bisa pala sa iba, kasi naintindihan nila na hindi sapat ang isa. Kailangan pala 3 o 4 para mas lalong mabisa. Tinake ng isang beses, hinusgahan, hindi yan totoo. Fake yang supplement na yan. Fake yang pampaputi na yan. Parang ako, nag-take ako ng yung uso nung panahon na yon, yung pampaputi. Skincare, Brilliant, Rosmar. Bumili si Pastora, bumili din ako. Tinry ko sa mukha ko. May information, naintindihan ko, pampaputi ito, kikinis ang mukha ko. Tinry ko siya, pag-try ko, kinabukasan, naghahanap ako ng resulta, walang effect. Tinry ko na naman ng pangalawang araw, walang effect. Hinusgahan ko, hindi yan totoo. Pero pag tumitingin ako sa mukha ni Pastora, pero bakit sa kanya may epekto? Ang kinis ng mukha niya, samantalang sa akin wala. Dinamihan kong lagay, tinry ko ulit, ang sakit. Masakit pala yun. Dinamihan. Kasi walang effect eh. First, second, walang effect. Damihan ko nga. Pagkita ko sa salamin, ayun, namumulang aking mukha. Hindi ko na nakayanan ang sobrang sakit. Samantalang sa mga nakakaintindi kung paano siya i-take, may epekto. Kung sa nakakaintindi ng word ni Lord, kung alam mo kung paano i-apply ang lahat ng pangako ng Diyos, imposibleng walang epekto sa iyo. Nawawalan ng effect o ng result dahil mali or minsan sumusuko tayo sa pag-a-apply. 1 beses lumubog, 2 beses lumubog, sinayman 3, 4, suko ka na agad, 5, sumuko ka na agad. Uminom ako ng vitamins, kamusta kayang epekto sa akin? May B12 pa ako. Isa pa. Saan pa yun? Yan. Dalawa na yan. Yan. Mamaya-maya medyo na ako niyan, yung parang yan. Okay. Anong nakalagay sa tinake ko? For the treatment and prevention of vitamin C deficiency, for the treatment. Alam mo, maraming tinitreat itong Bible. Ang word ng Lord nagpapagaling ng may sakit. Kung stress ka, puno ka ng worry, puno ka ng kabalisahan ngayon, may treatment dyan sa stress mo. Pagkasabi sa'yo ka din, may treatment dyan. Take it. Not hindi lang yung naintindihan mo lang siya. Yes, alam ko,
mahalagang word ni Lord, kapag hindi mo siya tinake, hindi mo may experience yung bisa nito, kahit naiintindihan mo ito. At ang message ngayon, Rema word ni Lord, maaaring may pinangahawakan ka ng word ni Lord. Kamusta? Sumusuko ka na ba sa pinangahawakan mong word? O ipagpapatuloy mo yung salita ng Panginoon na pinangahawakan mo hanggang sa makita mo yung resulta, yung epekto ng word ni Lord na ibinigay niya sa'yo. Treatment sa kondisyon mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon. Lucas chapter 11 verse 5. Tinuruan tayo ng Panginoon. Makinig ang may pandinig. May mga gamot kapag tinake mo ng isang beses, epekto agad. Amen? Meron bang yung pag hindi ka, makanya, minsan may mga epekto agad. Tama? Ang word ni Lord, may mga pangako si Lord na kapag tinake mo, may epekto agad. Magbibigay ako halimbawa, Lord, forgive me for all of my sins. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Sa oras na nag-pray ka ng paghingi ng tawad, may epekto agad. 100%. Sa oras na humingi ka ng tawad, patatawarin ka na ng Panginoon. Hindi bukas, hindi after 1 week, hindi after 2 months, hindi after 1 year. Epekto agad, patatawarin ka. Instant. Ganon ang word ni Lord pagdating sa forgiveness, sa kanyang pagpapatawad. How about patungkol sa may hinihingi ka? Galing sa kanya, galing sa treasure niya, humihingi ka para bigyan ka. Sa kanya, madali kanyang patawarin. Mabilis yan. Parang girlfriend lang o sa boyfriend mo lang yan o sa asawa mo ngayon. Pag humingi ka ng sorry, pag Christian na Christian talaga yan, born again talaga yan, patatawarin ka agad yan. Pero pag humingi ka ng bahay dyan, humingi ka ng kotse dyan, humingi ka dyan ng malalaking bagay katulad ng iPhone, ibibigay ba agad yan ng partner mo yan? Tatanungin ko po kayo. Hindi basta-basta. So, ibig sabihin pala, may mga vitamina, may mga words si Lord na pag tinake mo, isang beses mong tinake, 2 beses mong tinake, hindi agad. Lucas chapter 11 verse 5. Then he said to them, suppose one of you has a friend and he goes to him and at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread. Bigyan mo ko ng 3 tinapay. Then sinabi po dito, merong gustong ibigay si Lord sa'yo. Kaya nga from stress to bless. Pero yung blessed na word na yon, matatanggap mo sa pamagitan ng word na ito. Sinabi pa rin niya sa kanila, sa 5, ipalagay natin, ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, ito po ay salita ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo nagsasalita nito. Kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Humihingi siya ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay sa 6 at wala akong maihain sa kanya. Walang mahihain. Walang mahihain. Walang pambayad. Walang panlibre. Walang pambili. Wala. Ang tanging solusyon niya, lumapit sa meron. Tumakbo siya at lumapit siya. Bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Hindi hihingi ito ng 3 tinapay kung meron siya. Amen? Dahil wala siyang 3 tinapay, lumapit siya. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong mahiain sa kanya. Wala.
Kaya, stress. Hello? Nakaka-stress ba yung kawalan? Laman ng bank account mo, wala na. ATM mo, ipon mo. Nakaka-stress ba siya? Dumating yung maniningil, nag-send na sa Gmail mo, either sa Messenger or sa text. Wala kang maibigay. May pangangailangan, may needs. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay na kanyang nilapitan. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Parang sa unang katok. Kumbaga sa Revelation kay Naaman, unang lubog. Unang katok. Tao po! Meron po akong kaibigan. Nangangailangan ng tinapay. Wala akong maihain sa kanya. Kung akatok po ako sa inyo, pwede niyo po ba akong bigyan? Hindi bumabangon ang provider o ang magpo-provide sa kanya ng tinapay. Hindi bumabangon. Sa unang katok, experience nyo yung minsan sa Shopee. Tao po! Ang pagsarap ng tulog mo, parang ayaw mong bumangon. Ewan ko lang sa inyo, Shopee yan, Lazada na yan. Sigurado yung iba sa inyo, bangon. Amen? Pero minsan meron po dito sa kalsaan po namin, minsan nagbebenta ng isda. Isda! Isda! Kasi suki po kami. Minsan, pag meron pa kaming isda, hindi ako bumabangon. Pero minsan, pag ang kulit, yung isda! Isda! Yung parang naano ko, isda! Parang naaawa na ako, parang nakakaawa naman, tagal maghintay sa labas, isda! Isda! Minsan, nahihiya ako eh. At minsan, pupunta ka sa labas para pagbigyan. Amen? Dahil makulit eh. Tingnan ninyo ha, tingnan po itong verse na ito. Rema po ito. Gusto ni Lord sa mga oras na ito, kumatok ka. Stress ka. Stress ka ba? At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka ng pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak, kung hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Sabi ko, Lord, talagang kinakailangan pala minsan sa iyong mga anak na kapag nanalangin, minsan ang stress sa buhay po natin, dadalhin ka sa matinding panalangin. Hanggang sa umiyak ka dahil need mo na, kailangan mo na, dahil stress ka na, doon minsan lumalalim ang panalangin. Kaya pagkatapos mong ma-stress, iniiyak mo na sa Diyos ang dapat mong iiyak, paparating ang blessing. But ang tanong, ilang beses mo nang ginawa? Dahil sa verse na ito, Mateo chapter 26, at malapit na po akong magtapos. Verse 41. Si Jesus ang halimbawa natin. Mateo 26 verse 41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the body is weak. 42. Muli siyang lumayo at nanalangin. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko,
kung hindi po maaaring maialis ang kapang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. First, nagpray siya isang beses. Amen? Not my will, my Father, but your will be done. Sa 43, tingnan niyo po itong verse na ito, ha? 43, muli siyang nagbalik. Pakisabi sa'yo, muling nagbalik. Tinry ulit. Sinubukan ulit. Yung una niyang panalangin, tinry ulit katulad ni Naaman. Unang beses lumubog, walang resulta. Pangalawang beses, walang resulta. Hanggang ikapito, doon nagkaroon ng resulta. Amen? Si Jesus Christ, unang prayer, may resulta o wala? Alam niya ang principle ng Diyos Ama. Alam niya mayroong principle ang Diyos na hindi lahat ng panalangin na isang beses mong pinag-pray ay sinasagot ng Diyos. Alam niyang principle na kinakailangan mong bumalik upang sabihin muli, kumatok ka muli katulad ng 3 tinapay na hinihingi doon sa isang taong may kakayahan upang i-bless siya. Pengi pong tinapay. Kung sumuko siya ng isang beses, umalis siya, walang provision. Wala, hindi ako binigyan ng tinapay. Umalis siya. So, wala na. Mga kaibigan, hindi ko na kayo mabibigyan ng pagkain sapagkat hindi ako pinagbuksan ng pintuan ng aking kaibigan na yon. Kaya pasensya na kayo, hindi ko kayo mabibigyan ng tinapay. So ibig sabihin, hindi masusolusyonan yung problema ng 3 bisita. Kasi sumuko agad yung panggagalingan ng pagpapala sana sa kanila. Pero ang pinaka-source niya ay ang kanyang isang kaibigan. Ito po, muli siyang nagbalik 43 at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Okay, 44. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin. 44. The 3rd time saying the same thing. Yung prayer ni Jesus ng isang beses, not my will but your will be done, dahil grabe ang kanyang puso na masunod ang will. Alam ng Diyos ang principle. Doon sa food, na Lord, salamat po sa pagkain ito. Isang beses na prayer lang, nagpasalamat lang, nagmultiply agad po yung isda, dumami agad ang isda at tinapay. Libo-libang napakain. Pero pagdating sa will ng Diyos, hindi niya agad natanggap yung sagot ng Diyos. Alam niya yon. Kaya kailangan niyang bumalik muli upang sabihin muli yung kanyang kahilingan. Anong kahilingan ni Jesus sa Ama? Ama, ang kalooban mo masunod, hindi ang aking kalooban. Alam ng Panginoon, hindi pa sapat yung prayer ko ng sa best na yun. Alam niya yung principle. Mabigat ang kanyang hinihingi, will ng Father. Kaya pangalawa ulit, pray ulit siya. Kailangan niya mag-pray muli. Bumalik, not my will, but your will be done. Pagkatapos niya mag-pray muli, kaharap ang mga alagad, natutulog muli, bumalik siya ulit. Tatanungin ko kayo, same ba ulit ang prayer niya? Same. Ano ang specific na bagay na lagi mong ipinagpe-pray, na laging same, na hanggat hindi mo nakakamtan, hindi ka tumitigil sa paghingi? O sa mga oras na ito, gusto mo nang tumigil at ayaw mo nang mangulit dahil parang nahihiya ka na sa Diyos na mangulit at kumatok at sasabihin mo na lang sa mga tao na nag-expect ng provision, pasensya na, hindi ko kayo mapagbibigyan, walang provision, walang pabor, hindi ko kayo matutulungan. Hindi ko kayo mababayaran. May mga taong nag-expect na babayaran mo. At pwede mong sabihin sa kanila, pasensya na. Ikulong nyo na lang ako, hindi ko kayo mababayaran. Walang provision. Gumibap ka na, bumitaw ka na. Masira na yung pangalan kong masira. Bumitaw ka na. Samantalang kayang ibigay ng Panginoon. Kung magiging katulad ka ng Panginoong Jesucristo na babalik ng babalik, same prayer hanggang sa makuha mo ang resulta ng panalangin mo na hinihingi mo.
Kapatid, maaaring narinig mo na itong word na ito, pero maaaring logos yon nung narinig mo. Pero ang araw na ito ay rema ang ibinibigay ng Diyos sa iyo, sapagkat ito'y rema na kinakailangan mong i-apply agad-agad. Kapag narinig mo, naintindihan mo, i-apply mo agad, sapagkat meron siyang gustong ibigay sa iyo. Pero alam ng Panginoon, hindi niya agad ibibigay yan. Kung isang beses lang, sumuko ka na. 2 beses ka pa lang nagpe-pray, sumusuko ka na agad. Ayaw mo nang ipagpatuloy yung hinihingi mo. Hinusgahan mo na agad. Hindi totoo ang word ni Lord sa buhay mo. Pero ang instruction niya, be persistent hanggang sa matanggap mo ang hinihingi mo. Let's pray. Mabigat ang hinihingi mo, kaya hindi agad-agad maibigay ng Panginoon. Hindi sapat ang isang panalangin. Kinakailangan mong balikan ang Ama. Patuloy na balikan. Katukin ang pintuan hanggang sa ibigay ang iyong pangangailangan. Oh, our Father, Holy Spirit, take over, lead us. Dalhin mo kami sa panalangin. Sa pananalangin ng gusto mo at kalooban mo. Sapagat alam mo, grabe ang aming needs. Nakikita mo ang tanging solusyon sa needs na ito ay aming pagkatok na huwag kaming bibitaw, huwag kaming susuko agad-agad hanggat hindi namin natatanggap ang aming hinihingi. Ito yung instruction mo, dakilang Diyos. At narito ang iyong mga anak, maaaring stress, puno ng Panginoon, kabalisahan. Sumasakit ang ulo at gabi-gabi, hindi makatulog, Panginoon, sa kanilang pangangailangan na kailangan nila, Panginoon. O Lord, ng iyong tulong. Wala silang pwedeng matatakbuhan, Panginoon, kundi Ikaw lamang ang meron na makatutulong sa kanila, na kaya mong ibigay ang anumang kailangan nila. Kailangan namin, O Diyos. At narito kami, dakilang Ama, patuloy na kumakatok sa iyong trono. Katulad ng Panginoong Jesus na bumabalik sa panalanginan. Same thing. Not my will, but your will, our Father. Same thing na nung hinihingi mo. Sa kanyang ilustrasyon, 3 tinapay ang hiningi. Sa Panginoong Jesucristo, kalooban ng Ama ang hiningi. Ngayon, ano ang iyong pangangailangan? Ano ang pinaka-needs na yung kailangan sa mga oras na ito? Maaaring may information tayo, may word ni Lord. Naintindihan natin kung gaano kahalaga ang word ni Lord. We need to apply the word of the Lord. We apply your word in our lives. We seek you in our lives. Open the doors of heaven. Open the doors of heaven. We are here. Bumabalik kami, Panginoon, sa bahay dalanginan upang hingin, ipanalangin ang aming hinihingi, na ikaw lamang ang makapagbibigay, na ikaw lamang ang merong kakayahan, sapagkat ikaw ay mayaman sa lahat ng mayaman. Sa iyo yung walang imposible. Lahat ng bagay ay iyong magagawa. Sa amin ay maaaring walang-wala kami sa mga panahon ngayon, sa mga oras na ito. Kaya kami lumalapit sa iyo. Dakilang Ama. Oh! Hallelujah! Sabi ng Panginoon, kumatok ka
Sa mga oras na ito, maaaring ito na ang ikapito mo na panalangin na katulad ni Naaman, ikapitong lubog. Maaaring ito na yung araw na ito na ikapito mo at makita mong resulta. At kung maaari ito yung panguna mo, maaari ito yung pangalawa mo, maaari ito yung pangatlo mo, pang-apat mo, panglima mo. Pero good news ng Panginoon, after ng stress, you will be blessed. Kung ikaw ay magiging persistent sa hinihingi mo, katulad sa babaeng manganganak, na-stress sa umpisa, kinakailangan tiisin ang proseso ng stress sapagkat mayroong isisilang na bata, and pagkatapos ng isilang ay matatawag mo ng from stress to bless. Ano ang pinaglilihi mo sa mga oras na ito na na-stress ka? Kaya sa mga oras na ito, that's the word of God in your life. Ang propeta ng Panginoon, kanyang instruction, 7 beses kang lumubog. At ang Rhema word ng Holy Spirit sa mga oras na ito, huwag kang titigil sa pananalangin. Merong exact date. Merong eksaktong araw. At eksaktong bilang ng iyong panalangin ang pagtugon ng Panginoon. At nais niyang huwag kang tumigil. At minsan pa tayo aawit sa Panginoon. Muli mong sambitin. Muli kang kumatok. Muli mong ipanalangin ang hinihingi mo. Kung desperado ka talaga sa iyong kahilingan, ito iyong tatanggapin sapagkat ito ay Rhema word ng Panginoon. Minsan pa, let's pray together, individually. Yes. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will build my trust in you alone. Open your mouth and pray. All of us, habang tayo nagsasoking, even the backup worshiper. So back up. All these hands, pray to the Lord right now. Pray. Pray to the Lord right now. Pray.
Knock, and the door will open. Knock, and the door will open. Oh, oh. Knock. We knock. All upon the name of the Father. Ask. Humingi kayo at kayo bibigyan. Bumanat kayo kayo makasusumpong. Kumatok at ang pinto'y magbubuksan para sa lahat ng kumakatok. Hindi lang isang katok. Hindi lang dalawang katok. Kumatok ka ng kumatok! Hanggang sa ang pintuan ay mabuksan at bumangon at ibigay ang iyong pangangailangan. Oh, masyakalalabakataselele. Masyakalalele. Oh God, let heaven open the floodgates of heaven, the doors of heaven, and release all of your blessings to your people according to their needs. In Jesus' name. Oh, we claim, we claim, we claim, we claim, we claim it. We claim, we claim, we claim it. Oh, we claim it by faith. Oh, shaparababashantelebese. And I believe in you. We claim. Thank you, Jesus. You are being so good to me. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. Muli mong ipatabang yung magiging isang ama sa iyong mga anak. Na nagbibigay ka ng mabubuting bagay sa lahat ng mga anak mo humihingi sa iyo. Pag humingi ng itlog, pag humingi ng isda, hindi mo ibibigay, Panginoon, ay alaktan. Ibibigay mo yung mabubuting bagay because you are so good, good, good God. How you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe. What a friend you
Salamat po aming Ama. Ikaw ay mabuting Ama. Kami ay iyong mga anak at itinuring na anak sa pamagitan ng aming pagsampalataya sa iyo. Dahil ikaw ay mabuti, hindi mo ipapahamak ang iyong mga anak sa kanilang mga hinihingi sa iyo, O Diyos. Ayon sa iyong pangakong binitawan, hindi ka magbibigay ng alakdan sa kapapahamak ng iyong mga anak. Ay pagkakalog mo'y mabubuting bagay sa iyong mga anak. Hindi siya impormasyon na aming nabasa sa salita mo. Ito'y totoo at nagmamanifest ito at may resulta ang mga salita mo. At kiniklaim namin ang salita mong ito sa buhay po namin. Ina-apply namin ang pangako mo sa buhay po namin. At dinedeklara namin ang resulta ng salita mong ito, na Rema word na ito, sa araw na ito, sa gabing ito. In the mighty name of Jesus, we declare results. 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 In the mighty name of Jesus, your word is not a fake word. Your word is a true word. Your word is a spirit. In the name of the Lord. Salamat, Ama. Sa iyo ang kapurihan, nagdakila, pagluwalhati, noon, ngayon, at kailan pa man. We are blessed because of you. From stress to bless. We declare that. We declare that. Blessing is coming. The blessing is coming. From stress to bless. Dahil sa iyong pagsagot sa aming panalangin. Salamat, mabuting Ama. Meron kaming Ama na mayaman sa lahat ng bagay. Purihin ka, Ama. Salamat, Panginoong Jesus, sa access sa iyong pangalan. Ano man ang aming hilingin sa iyong pangalan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kamay. Hindi mo kami pinapabayaan. Ang pagkain hiningi ng iyong lingkod sa araw na ito yung ibinigay para sa iyong mga anak. Na may pakain sa kanila ang salita mo bilang mga tupa mo. Salamat. Thank you. Thank you so much. Give you all the glory and the honor and thanksgiving and adoration. And all the people of God, everybody say amen. At maraming magpapatotoo sa mga darating na araw, linggo, buwan at taon sa resulta ng panalangin na ginawa mo sa pagkatok sa kaharian ng Panginoon. Amen? Glory to God. Excited na tayo dyan. Glory to Jesus. Tawagin po natin ang ating MC sa mga oras po ito. Amen po. Pong pagpapala po ang inahanda po sa ating lahat ng ating Panginoon. Amen? Amen. At ayan po sa ating pong tithes and offering, andyan po yung box po natin. Hayaan po natin na bigyan po natin ng pagkakataon ng Lord na kumilos po sa ating mga buhay through giving po. Amen. Dahil sa ating pagbibigay po ay binubuksan po natin yung pintuan po ng pagpapala po para po sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Sige po at ipag-pray po natin ang ating tithes and offering kasama po ang ating closing prayer.
Panginoon, Lord God. Hinihintay mo na lang kami, Lord God, to open our hand, Lord God, to open our heart, Lord God, to give our life to you, Panginoong Jesus. At hayaan mo, Lord God, sa oras na ito, Lord God, we destroy the spirit of poverty, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And we destroy the spirit of stagnancy, Panginoon. We cancel you, we destroy you. At sa oras na to, Lord God, we open our hands, Lord God, to receive, Lord God, your abundant gift, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God. We are ready to receive, Lord God, kung ano, Panginoon, ang iyong hinihanda, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Diyos. At hayaan mo, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, we continue to give you praise, Lord God. We continue, Lord God, to give you the glory, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, sa mga susunod na araw, Lord, sa mga susunod na linggo, Panginoon, na ipapakita mo, Lord God. Ipaparinig mo sa aming mga tainga, Lord God, ang mga patotoo, Lord God, ng iyong kabutihan, Lord God, ng iyong katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord God. We are ready to receive your goodness, Lord God. We are ready to receive, Lord God, ang iyong bibigay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. And as we depart, Lord God, in this place, Father God, cover us with your blood, Father God. Hayaan mo pang hawakan namin ang iyong mga salita, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na magrema, Lord God, sa aming mga buhay ang iyong mga salita, Lord God. At lalakaran namin ito, Lord God, at magiging patotoo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. From stress, Lord God, to bless, Lord. We declare, Lord God, your power, Lord God, your freedom, Lord God, your favor, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. We declare, Lord God, your victory, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We declare the healing, Lord God, the favor, Lord, the blessing, Lord, the provision, Lord God, upon us today, O Lord. Salamat, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the honor and praises, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Sige pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. At sige po, bago po tayo umuwi at kamayan po muna natin ang bawat isa.